Welcome back to our channel. This is Janelle Danyo. For today's vlog, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumuha ng CDE Certificate o Comprehensive Driver's Education. Ang Comprehensive Driver's Education, guys, ito yung pinakabagong requirements sa pag-renew ng driver's license para makakuha ka ng 10 years expiration ng driver's license. Take note din, guys, hindi ito lahat qualified. Kung meron kang violation is yung makukuha mo lang talaga ng driver's license, which is yung 5 years expiration lang ng driver's license. Meron akong ginawang video, guys, sana sundan nyo ito step by step kung paano tayo makakakuha ng CDE certificate. Sundan nyo ito, guys, step by step. Tara, guys, punta tayo sa ating video. So dito na tayo, guys, sa Google Chrome. Type natin LTO portal. So ito na yung lalabas, LTMS Online Portal LTO. Click natin yan. So mapupunta na tayo dito, guys, maglalagin tayo sa LTMS portal. So which is my account na ako, maglalagin na lang ako. Then mapunta tayo dito. So type natin ang email address natin. Then password. Then sign in. Ayan. So ito na yung pinaka-dashboard mismo ng LTMS portal. So sa bandang itaas, guys, dyan natin makikita sa e-learning ang exam ng LTMS. So click natin yung CDE Online Validation Exam. So click natin yan. Ayun, nakalagay dito, CDE Online Validation Exam. The passing score to create a certificate, 50% or at least 13 correct answer out of 25 question. So yun yung guys, yun yung exam ng guys ng CDE certificate. So mamili tayo ng language natin. So which is Filipino tutorial tayo, click natin ang Filipino. So nandito na tayo sa first question ng exam. So kailan mo ba kailangan dapat gamitin ang seatbelt? Kung nagmamaniho ng malalaking pangpublikong daan, letter B. Kung nagmamaniho ng 10 kph pataas, letter C, bago o mabante. So ang tamang sagot dito, guys, is letter C. So makikita nyo, guys, naka-green, guys, pag tama ang sagot. Anong kulay ng ilaw na maaaring idagdag sa harapan ng sasakyan? A, kahit anong kulay, maaari. B, pula. C, puti o dilawang puti. So ang tamang sagot dito, guys, is puti o dilawang puti. Letter C. So next question, ilang taon ang maaaring ibigay na lisensya sa isang driver na mayroong traffic violation? Letter E, 10 taon na lisensya. Letter B, 5 taon na lisensya. Letter C, 3 taon na lisensya. So ang tamang sagot dito, guys, is letter B. So 5 taon na lisensya. So pang-apat, ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niyang mag-overtake sa isang sasakyan. A, manatiling magmaniho sa nasabing lane, bumalik sa original na lane na maingat, tumingin sa mata ng driver. So ang tamang sagot dito, guys, is letter B. Bumalik sa original na lane ng maingat. So ikalimang question, kailan maaaring hindi gumamit ng child restriction system ang isang bata? Letter A, kung ang bata ay may kapansanan, physical o mental. Kung ang bata ay ayaw umupo sa child restraint system. Kung ang pamilya ay pumupunta sa mall. So ang sagot, guys, is letter A. So next, anong linya ang dapat mong gamitin sa 3-lane na expressway kung ikaw ay nagmamaniho ng kotse? Letter A, sa unang lane. Letter B, pangalawang lane. Letter C, pangatlong lane. So ang tamang sagot dito, guys, is letter B, pangalawang lane. So dito, guys, sa question number 7, magbibigay ako ng sample na mali ang sagot para makikita nyo kung anong kulay ng mali na sagot. So kung ang sasakyan ay mayroon, kung may makaayos na makapasa sa inspection, ang sasakyan ay hindi kaaya-aya, ang sasakyan ay hindi rehistrado sa nagmamaniho sa oras ng pagkahuli. So ang pipiliin natin dito, guys, guys, ito yung mali na answer natin. Para example po ito sa inyo na mali yung sagot natin dito. So pag nakakulay red is, ibig sabihin mali. Ang tamang sagot ay letter B.
ang sasakyan ay hindi kaya-aya. So ngayon guys, proceed lang tayo. Ang gagawin na natin, i-click lang natin ang guys, next para ma-proceed na tayo sa another question. So click natin next. So ayan, nandito na tayo sa question number 8. Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho? Tawagan ang kapitbahay upang isara ang mga pinto bago matulog. Letter B, tawagan ang mga otoridad para ipaalam ang sirang traffic light. Letter C, pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. So ang tamang sagot guys is letter C. So proceed tayo. Maaari bang bigyan ng 10 taong lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation? Letter A, hindi. Letter B, oo. Letter C, oo kung ang penalty ay nabayaran 15 taon bago mag-renew. So ang tamang sagot dito guys is letter A, hindi. So proceed tayo. Kailan maaaring mag-overtake sa isang kurbada? Letter A, kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake. Letter B, anumang oras gusto ng driver na mag-overtake. Letter C, kung ang driver ay makikita niya 150 metro at walang sinyal sa kalsada na nagbabawal dito. So, ang tamang sagot dito guys is letter C. Kung ang driver ay makikita ng 150 metro at walang sinyalis sa kalsada na nagbabawal dito. So, ang tamang sagot dito guys is letter C. Ayun. So, question number 11. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? Letter A, oo. Letter B, hindi. Letter C, oo basta ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. So, ang tamang sagot dito guys is hindi. Then, proceed tayo. Ano ang mga kailangan para sa pagparehistro ng sasakyan? Letter A, anti-carnapping clearance. Letter B, inspection ng sasakyan sa emission test sa LTO. Letter C, district traffic enforcement clearance. So, ang tamang sagot ito guys is letter D. Question number 13. Ilang oras maaaring gamitin ang temporary operator permit sa pagmamaneho? Letter A, 78 oras. Letter B, 48 oras. Letter C, 24 na oras. So, ang tamang sagot dito guys is 72 oras. Proceed tayo. Ano ang maaaring ibigay sa klasifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? Letter A, professional driver's license. Letter B, non-professional driver's license. Letter C, kahit alin sa dalawa. So, ang tamang sagot is letter B, non-professional driver's license. So, ngayon, proceed na naman tayo. Ang 30 araw na suspension ng lisensya sa pagmamaneho ay ipapataw kung letter A, kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat, kung nabigo ang driver sa bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Letter C, kung nabigo ang driver na bayaran ang kakulangang multa sa loob ng 72 oras. So, ang tamang sagot guys is letter B. Next tayo guys, proceed tayo. Ilang pulgada maaring maglagay ng telepono mula sa dashboard ng sasakyan? Letter A, 2 pulgada. Letter C, 4 na pulgada. Letter C, 6 na pulgada. So, tamang sagot is letter B. Ang inyong lisensya ay nag-expired sa pinapahintulutan ko magmaneho ang pinakamalapit na LTO pang i-renew ang inyong lisensya. Letter A, oo basta sumunod sa batas trapiko. Hindi. Oo basta dumiretso ka sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO. So ang tamang sagot nito guys is hindi. So ayan, proceed na naman tayo. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? Letter A,
magmaneho ng may tulin na 40 kph. B. Huminto sa tamang hintuan. Letter C. Magpatuloy ng maingat. So ang tamang sagot dito guys is letter C. So proceed ulit tayo. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mag-park at bago bumaba ng sasakyan? Letter A, isara lahat ng mga pintuan. Letter B, iswitch ang parking brake. Letter C, bumusina. So ang tamang sagot dito guys is letter B. Yan. So proceed tayo. Kailan mo maaaring ipahiram ang inyong lisensya sa pagmamaneho? Letter A, sa oras ng emergency. Letter B, kailan may hindi pinahintulutan? Letter C, sa mga taong nag-aaral magmaneho. So ang tamang sagot dito guys is letter B, kailan ay hindi pinahintulutan. Proceed tayo. Ano ang mga pagsusuri na ginawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? So letter E, pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. Pag-check sa mata, diretsong pagtayo, luksong lundag. Letter C, pagbasa, pag-awit sa lupang hinirang sa pag-inom ng 1 litrong tubig. So ang tamang sagot dito guys is letter A. Ayun, question number 22. Ano ang dapat na kulay na headlight? Letter A, kahit anong kulay ay maaari. Letter B, pula. Letter C, puti o dilawang puti. So, ang pipiliin natin dito guys, ang tamang sagot dito is, alam naman natin, ito talaga ang puti o dilawang puti ang kailangan natin gamitin. Sino ang di-sakop sa ilalim ng Republic Act number 10666 o Children's Safety on Motorcycle? Letter A, mga batang papasok sa paaralan. Letter B, mga batang nangangailangan ng agarang atensyon. Lahat na nabanggit. So ang tamang sagot is letter B. So saan mo maaaring ireklamo o i-contest ang pagtatuli sa iyo? Sa tanggapan ng adjudikasyon. Letter B, sa kalsada. Letter C, sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon. So ang tamang sagot ko dito guys is, so wala naman tayong ibang option dito. Ang kailangan natin i-click dito is ay mali na yung sagot natin. So ito yung tamang sagot guys sa bandang itaas. So letter E, sa tanggapan ng adjudikasyon. So ngayon, dalawa ng mali natin, so proceed tayo. Ang isang kompartimento na nakakabit sa gilid ng motorsiklo na hindi tataas ng upuan sa itinuturing accessory nito. Letter A, top box. Letter C, customized top box. Letter C, saddle bags or box. So ang tamang sagot, saddle bags or box. So ngayon guys, so nakita natin na ipasa mo ang CDE online validation exam na marking 92%. So ngayon, ang kailangan natin gagawin dito is ipiprint natin ang certificate at pagkatapos ma-print ang certificate, so yun yung dalhin natin sa LTO para makapag-renew na tayo sa 10 years validation validation or expiration driver's license. So napakaganda dito guys pag makuha natin ang 10 years expiration ng driver's license natin. Medyo napakatagal na noon guys. Ito yung malaking kabawasan ng hassle sa pagpa-renew natin. So sana guys marami kayong natutunan sa video na ito. Dahil gusto ko lang talagang ma-share din sa inyo ang aking naranasan dito sa exam na ito. Kahit may mali tayong dalawa pero automatic pasado naman tayo. Kung sakasakali guys na hindi po kayo makapasa sa exam, kung mag-try po kayo mag-exam, so PM nyo lang po ako para matulungan ko po kayo at ako na po ang mag-process. So comment down below na lang po kung sakasakaling gusto nyo magpapatulong sa akin. Dahil handa naman po akong tumulong sa inyo para po makapasa po kayo sa exam nito.
Madali lang naman po guys ang exam po dito sa CDE certificate. So, alam naman natin na pag tayo'y nagda-drive, so alam po natin na mga basic lang po ito para sa atin. So, sana guys, marami po kayong natutunan dito sa vlog ko na ito, no? At itong mga ano guys, itong disclaimer lang po ito guys, dahil hindi naman po ako empleyado ng LTO, hindi rin po ako expert po para dito. So, ang experience ko lang guys, share ko lang po sa inyo. Thank you for watching.